Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Lingkod Ligarda Libeste. Ito, sa isang privilege speech sa Kamara, nagsalita si Congressman Leandro Libeste hamon sa DPWH Secretary na tutuhanin na ang paglilinis ng ahensya na tanggalin ng tuluyan ang mga kickbacks sa DPWH, yung 25% kickbacks. So, ang gandang privilege speech na ito. Sana pakinggan o gawin ng DPWH para tuluyan ng maalis ang mga kickbacks at yung masisave nating pondo gamitin pagpapatayo ng classrooms sa DepEd para sa ating mga kabataan. Libeste, Secretary Dizon can end DPWH kickbacks by cutting prices by 25%. Batangas 1st District Representative Libeste urged DPWH Secretary Vince Dizon to lower the price of DPWH projects by 25%, saying this could save 400 billion and end the systemic kickbacks in DPWH. In a privileged speech delivered in Congress on Wednesday, Libeste said, in the time of DPWH Secretary Babe Singson, he lowered prices by 10% before approving projects. Secretary Dizon has committed to do the same, but overpricing is now even worse. So hindi na sapat yung 10% na ginawa ni Secretary Singson noon na. Tumaas na ngayon 25%. We call on him to lower prices by 25%, which we will support in Congress so that our country can save 400 billion pesos. Let's not just lower it to 10 and leave 15%. Let's lower it to a full 25% and end kickbacks in DPWH. Kaya ba nilang gawin ito sa DPWH? Maraming malulungkot sa DPWH pag napababa ang mga presyo. Kasi ito yung sinisiwalat ni Mayor Magalong. Grabing overpriced. Mga street lights, rock netting, cat's eye. Ang dami. Diyan sila kumikita sa overpriced. At salamat, meron tayong Mayor Magalong, Congressman Libeste na pumapansin nito at sana naman pakinggan, gawin. Libeste explained that the system for kickbacks is driven by DPWH. Sabi niya, DPWH computes the prices, bids, and implements projects, and even if a congressman is not involved, District Engineering Office is still rig bids, handpick contractors, and collect kickbacks instead of the congressman. That's why the solution should start from within DPWH itself. I commend Secretary Dizon for his steps to clean up DPWH. Corruption won't be solved overnight, but if he wants to cut kickbacks immediately, he can lower prices by 25%. I pray that he will do the right thing for our country. Ano sa tingin nyo? Gagawin ba ito ni Secretary Dizon? Sana naman. Kasi sa tingin ko, isa siyang matinong opisyal ng gobyerno. Matagal nang naglingkod si Secretary Dizon sa taong bayan, panahon pa ng ERAP administration. Nandyan na siya sa gobyerno. Gloria administration, Pinoy, Duterte, hanggang ngayon nandyan pa. So sana he will do the right thing. Tingnan natin ang response.
Libeste's privilege speech follows an open letter that he sent to Secretary Dizon earlier this week, calling for DPWH to lower the prices by 25%. Libeste also welcomed Congress approval of funding. Ito, good news na ito. Congress approval of funding for 25,000 new classrooms in 2026, saying the savings from lowering the prices of DPWH projects could fund the remainder of the DepEd estimated 165,000 classroom shortage. Ang daming shortage natin, kaya nga no wonder yung pinupuntahan natin tinutulungan na Talandig tribe sa Bukidnon. Kikita ko yung eskwela ng mga bata temporary. Bakit hindi mapunduhan para ang mga bata makapag-aral? Kasi kung ang ating citizenry, mga kabataan makapag-aral, yun ang magpapaangat sa ating ekonomiya. So, sana naman. Kanina, may press conference ang DPWH. Hindi lang ako nakapanood ng matagal. Sana pagdasal natin. May nakita akong ay pagdasal natin si Secretary Vince Dizon ang kanyang kalusugan, kasi may picture na kumakalat. Nung una, napaka-presko ang mukha niya nung wala pa siya sa DPWH. Ngayon, sobra 1 month pa lang niya, grabe na yung mukha niya, yung sa stress. So, ipagdasal natin siya. Magampanan niya ang kanyang tungkulin. Mayroong nakapost kahapon na of the 8,000 flood control projects na na-inspect na, 421 ay ghost projects. Mostly they are in Luzon. Na-post yan. Na-share pa nga ni Atty. Guanzon. But after a few hours, pinatanggal. Sinong nag-utos nga? Dinilit ba? Makikita mo talaga na may pwersa sa gobyerno na ayaw nilang mabulgar yung mga ganun. What's wrong? Gusto nyo man kaya ng accountability, transparency, bakit inutos na dinilit? Bakit ayaw nyong ipaalam na may mga ganong 421 talagang ghost project na nadiskubrihan ng DPWH? So, good luck po, Secretary Dizon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Ades, so mag-abuno sila. Mayang buntag diya. Mayang buntag. Abuno na po ni kuan. Kape aron. So tulo na siya kabang kay duha namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni Ades nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-awon. Ug naa na mga sanga. Tambuka sa kape ay. So unom na ang iyang sanga sa duha pa ka bulan nga kape ni Ades. Karon human sa pag-abono naga-spray na pod si Ades sa iyang kape. Yes, kagi ko.
Salamat sa Ginoo nga og sa nagsuporta aning kape og sa abono. Nga makaawas na gyud mi sa kalisod. Ingon man sa aning among saging nga lakatan. Padayon gyud ang among pagpaeskwela sa among mga anak. Pero sa Ginoo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape. Nga atagan pa mi niya og maayong panlawas sa pagtanom namo sa kape. Ang pagtubo sa among kape nga mawas nami sa among kalisod. Salamat. Salamat sa Ginoo.